Alright. Meron tayong alimango, 3 alimango, puro mga bebot na alimango. Pakabili nga ako ng alimango, gagataan ko to. Tapos meron akong sitaw, sibuyas, bawang. Malaking bawang. Tayong luya, ayan. Hindi mawawala yan kasi seafoods. Gagawin natin dito, igigisa muna natin ito bago ilagay yung gata. Siyempre hugasan natin to. Cross na yan. Mataba to. Matataba siya, o tinan nyo. Ihiwain natin siya. Ayan. Yun o. Taba o. Frozen kasi yan. Hindi natin pwedeng i-defrost yan kasi mawawala yung mawawala yung kanyang laman pag dinefrost natin to. So ganyan lang siya. Ayun o. Taba o. Yun. Napakaraming taba. Ayun o. Tataba o. Tiba-tiba ako rito. Luluto ko nila. Alam niyo bakit may bawang at luya? Kasi pag seafood, lagi kayong maglagay ng luya para mas masarap. Mawawala yung kanyang lansa. Kahit yung mga professional na chef, gumagamit sila ng luya para mawala yung lansa ng seafoods. Kahit na yung mga dito yung papaitan, kung mapapansin niyo yung papaitan, di ba napakaraming luya nilang nilalagay kasi nga para mawala yung lansa. Tapos ayan may nakahanda pang air fry. Ganda lang sa air fry ito mamaya. Coconut cream pala yung nabili ko, hindi pala coconut milk. Paras lang yan. Lagay na natin yan. Damihan natin. Ilagay na natin to. Uy. Ilagay na natin to. Ayan o. Ilagay na natin yung mga alimango. Isa. Maglalagay lang tayo ng konting asin. Tansyahin lang yung asin kasi ito kasi hindi natin alam kung galing ba siya sa alat, tubig alat ba o sa tabang. So kasi ang ang alimango o kaya ang alimasag na yan, maalat na yan. So tansyahin mo natin kasi baka lumalat masyado. Tingnan natin yung apoy para parang main-in lang siya. Kuluan mo siya ng mga hanggang sa o kaya kalahating oras siyang ganyan. Right. Takpan muna natin. Ayan. Balikan natin siya mamaya. Meron tayo ditong pechay. Lalagay natin to. Ayan, kumulo na siya. Ayan, makikita nyo itim kasi dyan. Kailangan pumula yan. Pero hindi natin siya lalabugin dahil mawawala yung yung kanyang laman. So ilalagay na natin tong gulay. Dito lang mga tangkay muna. Ilalagay natin yan. Tapos itong sitaw kasi matagal maluto ang sitaw. So ayan, pag nagluto kayo ng gata, lalo na pagka patatagalin nyo, huwag nyo tatakpan kasi pag tinakpan nyo yan, lalabnaw yung kanyang gata. Hayaan nyo lang siyang nakabukas para lumapot yung gata. Ganyan lang yan.
Antayin lang natin ng ano, maluto ng kaunti. Mga 10 to 15 minutes pa. Mahina na kasi ang apoy niyan. Kasi masusunog yung gata pag masyado malakas. So, hinay-hinay lang yung apoy. Yan, ilagay na natin itong gulay kasi luto na yung malimasag ng alimango. Tulog lang natin yan. Tignan na natin kung luto na to. Yan, luto na. Okay na to. Okay na to kasi nagkulay na yung ano, nagkulay na yung sabaw. Nagdilaw na. So, ibig sabihin yung ano nito, taba niya. Napansin nyo sa ito, mapula na oh. Mapula na yung kanyang laman. So, luto na yan oh. Lagay na natin dito. At i-serve na natin. Ganda siya oh. Oh. Diyos ko po, Rudy. Pagka hindi mo nakalimutan ang pangalan mo nito, ewan ko na lang. Oh, yan.